Hello mga kamamki! So, eto na nga po tayo sa day 2 ng OT therapy ni Jacob. So, as you can see, kasama namin today si Daddy JP at syempre hindi mawawala dyan si Ate Mary. We're on our way to the therapy center from the parking lot. So, normally, dinadrop na lang kami dun sa may main entrance ng mall. However, today kasi medyo napaaga kami. And kapag maaga kami, medyo nagtatantrum si Jacob. Lalo na pag hindi siya pinapapasok agad-agad sa loob. So, para pahabain yung oras, sinama na lang muna namin siya. So, very strict sila when it comes to appointment. For instance, late kayo, talaga ibabawas dun sa 1 hour session na nakaalat sa inyo. And then, they will end the session 5 minutes before para may konting time to update the parents, the guardians on the progress at the same time yung mga nangyari sa loob kasi hindi pwedeng pumasok ang guardian unless it is requested. So, ayan na nga, super excited na ang aming baby boy. So, sa mga nagtatanong po pala kung magkano po ang nagastos namin for the development pedja, we spend around 6,000 pesos just for the development pedja. So, dito yung may assessment, may mga tests na gagawin. And then, there is another fee for the therapy assessment itself. So, mag-a-assess sila ulit ng kailangan nilang gawing therapy for the kid. Hindi sila basta-basta magte-therapy. So, that's another 3,500 pesos. So, yun, bago kayo mag-mismo therapy. And ayan na nga, super excited na si Baby Jacob na pumasok sa kanyang therapy session. But then, before dyan, pupunta muna siya syempre sa kanyang favorite place, which is yung play area dito sa may labas ng therapy center. So, super favorite niya yung mga puzzles, yung mga spiral things na nakikita niyo dyan. May mga kasama din pala siya dyan, but then, 1:1 po ang session. So, 1 teacher is to 1 kid. So, hindi sila magkakaklase. So, hindi sila on a group session. So, meron siguro, pero hindi pa namin na-try since second session pa lang naman po kami. At ayan na nga, talaga naman, ang kulit-kulit ng aking baby. Kinatsaga niya talaga yan. Kahit medyo nakikita niyong nahihirapan siya. But then, dyan talaga siya nag-enjoy. So, while waiting for teacher, so yan muna talaga yung pinagkakalibangan niya. Otherwise, talaga mapapagod kami kakahabol sa laki kasi ng mall. So, mabuti na rin na may ganyan silang area. So, ito naman, yan na nga, dumating na nga si Teacher CJ. So, first of all, yan, tinuturuan sila kung paano maglagay ng shoes, properly mag-remove ng shoes as starting activity. So, ini-ensure nila na may routine ang mga kids. So, if mapapansin nyo dyan sa mga next seconds, inutusan siya na ilagay, pero ang ginawa niya, nilagay niya yung kamay niya instead of ilagay sa shoe rack. Super cute! Na cute talaga ako dyan sa part na yan. Ayan, so, kita nyo, chinatsaga talaga sila ng kanilang mga teacher, ini-isa-isa. So, hindi ko ma-focus kasi may mga batang kasama doon. Super bawal kasi silang i-videos. So, yan, they are ready to go inside na. So, we're saying bye-bye na. Pwede naman kami video basta dito lang sila sa labas. So, we're saying bye-bye, flying kiss, see you later. And after 55 minutes, they're done. So, nag-aalas sila ng 5 minutes sa feedback. So, para sa mga progress, ano mga ginawa nila inside. So, kakausapin ako niya ni Teacher CJ after ni Jacob mag-settle down. So, kita nyo naman, pagod na pagod si Jacob, hinahanap niya na agad yung kanyang comfort zone, which is yung stroller niya. Kaya lang nakalimutan niya yung shoes niya. So, ayan, nire-remind siya ulit ng kanyang teacher. So, diba, laki na ng pinagbago niya. Kaya niya mag-suot ng shoes and then mag-ano ng shoes niya. Ayan, napagod nga ang aking baby after namin mag-usap ni Teacher CJ. Hindi ko na siya na video. So, eto, napagod na nga siya. Gustong-gusto niya na talagang umupo. So, maganda naman yung feedback sa kanya. May mga changes naman daw, which is nakita rin namin sa bahay. So, sobrang thankful kami na day by day or session per session talaga nag-a-update siya. So, since pagod ng aming baby, hindi na namin siya mabi-video pa further, pero we highly recommend the early intervention if you are having similar scenarios as well. So, yung mga early signs na nakikita nyo na medyo red flag. So, for us naman, di naman siya ganun kalala. So, hopefully, through early interventions, mamamanage namin siya. Thank you! Bye!